Hi, hello guys. Welcome back. In today's video, another topic na naman po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin itong si Shopee SPay Later Extra. So, meron na siyang pangalang Extra. Kasi usually yung ino-offer ni Shopee services is itong si SPay Later. So, this time, SPay Later Extra po. Itong SPay Later Extra na product ni Shopee is another or additional services na ibinibigay niya aside from yung S-Loan, yung Shopee Loan, and then yung existing na S-Pay Later dun po sa mga gumagamit ng Shopee Pay Later. Yung Shopee Pay Later is meron kayong credit limit na ginagamit nyo purchases online. So yun po yung S-Pay Later dun siya sa Shopee apps. While itong si Shopee SPay Extra is another product na naman po na nirelease ni Shopee recently. So this is just an additional po. Pero ano po ba itong si Shopee SPay Later Extra? Ano po bang purpose nito? Bakit inilabas to kung may Shopee SPay Later na po? Itong si Shopee SPay Later Extra is for the purpose of purchasing in store kasi yung regular na SPay Later is ginagamit lang po natin online. Hindi po natin siya pwedeng gamitin sa mga in-store katulad ng pag pumasok po kayo sa mga outlet. Hindi niyo po yan magagamit na SPay Later yan sa pag-purchase ng items. So this time, pwede niyo na pong gamitin tong si Shopee Extra SPay sa in-store purchases. However, this time po, kasi bago pa lang po siya, pwede nyo lang pong gamitin sa in-store purchases ng mga mobile phones. Doon po sa mga sa mga cellphone po kung gusto niyo pong mag-upgrade ng phone or pumili kayo ng new phone niyo, meron pong mga selected na mga stores sa mga selected na locations. So, meron pa ipapakita ko po yung list niya diyan, ayan po, dito po. Yan po yung mga yung mga city, yung mga name ng mga stores na pwede nyo pong gamitin. So, ditong si Extra SPay. So, dito kasi sa amin sa lugar namin, wala pa yata silang outlets dito eh. Dito sa Cavite, wala pa. Pero marami na po siyang mga pwede po kayong pumunta doon sa mga malalapit na location na merong mga nakalista doon sa nila sa mga stores nila doon sa city na malapit po sa inyo. And take note guys, itong si Extra SPay is for selected users ng Shopee only. Kung kung selected po kayo, makikita niyo po 'yun sa apps. Paano niyo po malalaman na may Extra SPay kayo sa apps ninyo? Ang gawin niyo, pupunta po kayo doon sa main dashboard niyo, and then click niyo po si SPay Later. Sa pag-click niyo po si SPay Later na tab, doon po sa ilalim po niya kasi doon sa taas niyo po andun po yung niyo yung credit limit, di ba po? Doon po sa ilalim niya, next to that is yung Shopee Extra SPay. Niyo lang yun, i-click niyo lang po yung use this option, yung meron dong link, i-click niyo lang po yun para malaman niyo po. Paano po gamitin itong si Extra SPay? So, kung gusto niyo po siyang gamitin, i-click niyo lang po yung activate. Kung gusto niyo na pong mag-purchase ng phone doon sa store, i-click nyo lang po yung activate. Tapos lalabas na din po doon yung credit limit niyo po, kung magkano yung credit limit na ibinigay na Extra SPay. Pero usually the same lang yata kasi ako nung trinay kong i-activate, kung magkano po yung current na natitirang credit limit doon sa regular SPay ko, is yun din po yung binigay niyang credit limit doon sa Extra SPay. Itong pag-activate po ng Extra SPay is may expiration date. Parang 7 days lang po siya. Once inactivate ninyo po, dapat gamitin nyo na po siya within 7 days. Pero as far as I know, kung ma-expire man siya, pwede nyo lang i-reactivate kung gusto nyo nang gamitin. Pero kung hindi nyo naman gagamitin, huwag nyo munang i-activate para hindi ma-expire kasi kakain nyo ng time. If ever po na yung Extra SPay nyo credit limit is maliit, kasi yan pumasok dun sa yung mga usual na or yung mga frequently asked questions kung paano po kung kulang po yung yung credit limit na ibinigay ninyo dun sa purchase sa item na bibili niyo po. Halimbawa po ang halaga po ng item ng cellphone is 20,000, and then yung binigay niya na SPay extra credit limit is 10,000 pesos only.
Yung pwede niyo pong gamitin yung ano po, yung natitira niyo pong current na credit limit sa SPay niyo kung may natira pa kayong 10,000. Pwede niyo pong gamitin po 'yun para ma-cover yung ano yung halaga ng items. Yun po 'yun. Kung if ever lang po kasi usually naman ano parang katulad sa akin kasi ano same lang rin naman po yung binigay niyang credit limit. Yung natitira kong credit limit dun sa SPay, yun din yung extra SPay ko. So pwede ko na siyang gamitin in store. So pwede ko na ako mag-purchase ng cellphone ko, 'di ba? Kaysa yung magpa-purchase kayo online kasi di niyo naman nakikita online, 'di ba? May mga tinitinda rin ng mga cellphone. Pero kasi mas maganda yung nasa physical store kayo eh. So binigyan na tayo ng chance ni Shopee na gamitin yung SPay. So ito pong SPay is usual lang rin po kung paano niyo po binabayaran yung yung ano yung SPay later natin. Same din po yung process po. Pwede niyo pong i-convert installment, halimbawa yung 20,000 po na phone na pinurchase niyo, gusto niyo bayaran ng 6 months, 3 months, or 12 months. Same lang din po. Pwede niyo pong i-convert po sa installment po yung purchases na SPay na yun. Yun yung kagandahan po. So, yun po yung totally difference nung extra saka yung regular SPay niyo. Yung regular SPay is online lang purchases. Pero itong extra is in store. And sa mga nagtatanong naman po, paano gamitin? So, kung gagamitin nyo na po, activate nyo lang po yung ano po dun sa button, activate SPay, tapos extra. Tapos, pag nandun na po kayo sa store, itong si merchant, mag-create siya ng ano, yung QR code. Tapos, scan nyo lang yung QR code na yon. Ano, kung gusto niya na pong bilhin yung item, so itong si merchant, mag-create siya ng QR code para scan nyo po. Nakalagay na rin po dun sa ilalim ng ano ng XSP yung scan to purchase. So, scan nyo lang po 'yon, so papasok po 'yon. Tapos pagpasok nun, ano choose a rate plan, kung installment plan ganun. Tapos process nyo lang po 'yon, tapos 'yun, confirm nyo na po. Tapos dun sa may frequently asked question na paano po kung gusto niyo i-refund, 'di ba? I-return. So nagbibigay po ng 7 days itong si Extra Pay na mai-refund. Pero hindi niyo po siya pwedeng gawin sa apps. So doon po sa actual merchant po, babalik po kayo dun sa merchant kung may problema and gusto niyo i-refund. Sila po yung magpa-process nun. Tapos the same way pag okay naman po yung yung refund, kung magkano po yung ginamit nyo doon, babalik po yun doon sa existing credit limit nyo. So, ibabalik po nila yun. So guys, tingnan niyo po yung ano niyo, yung Shopee apps nyo. Kung usual na po kayo na SPay later user, malamang eligible na rin po kayo dito sa extra SPay doon lang po sa ilalim. Pero doon po sa mga hindi pa nakakalam first time dito po, check niyo po yung Shopee nyo. I-activate niyo po yung ano niyo, malamang ano na po kayo, kung matagal na rin po kayong may apps na yan gumagamit, pabili-bili po doon sa Shopee. Pwede nyo na pong i-activate yung SPay later nyo. May video po tayo dyan paano po gamitin or i-activate yung SPay later. Tapos, so once na-activate nyo, kasi kung hindi naman talaga kayo usual na bumibili online, di ba, hindi nyo naman masyadong ginagamit. So this time, kung gusto nyo bumili ng phone, pwede nyo rin po i-activate yung ano nyo po, yung extra SPay nyo para at least, di ba, kung wala man lang kayong pambili, wala kayong credit card, wala kayong card na yun yung buy now pay later. So itong si Shopee is binibigyan kayo ng chance na at least ma-upgrade yung phone nyo. And guys, marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay at panonood sa mga video na inilalabas natin. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe lang po. Diyan lang po sa baba and click nyo na rin po yung bell notification para ma-notify kayo. If ever na mag-log back in kayo or available kayo next time, para ma-notify kayo sa mga bagong video na ilalabas na.